trap kayo, mga piyesa ng batas na iniisip nun yung susuga ng revised penal code. O pagka wala namang malinaw na gano'n at gusto mo lang ipatawag sapagkat gusto mo siyang lumantad at pagkatapos para siya ituro ng mga testigo na kinalap mo, para sa akin sa sarili kong panukat parang hindi ata nakasalig sa mga pamantayan Lalong-lalo na may nakita ko nakatakip ang mga mukha. Yung identity ng mga tao na parang magbibigay ng kanilang mga statement para usigin si Pastor Quiboloy. Bakit hindi mo ipakita yung identity ng mga tao? Doon lang makikita mo parang wala sa walang basihan Bakit ka mo? Ikaw ba manguusig ka nang hindi mo ipakikita kung sino ka? Yung bang gagawin sa Senado ay katapat ng gawain ng National Prosecution Service? Katapat ba ng gawain ng Piskalya? Hindi. So ano mangyayari? Meron ba due process? Wala. Makakasagot ba yung taong inaakusa? Hindi. Mabubuyang-yang ka lang pero one-sided ang labanan. Napakinggan ko uli ang mensahe ni Pastor. Statement ni Pastor, hindi lang para sa lahat ng mga kingdom citizen, kundi para sa sambayanang Pilipino. Ang sakit pakinggan bilang isang Pilipino at bilang isang kingdom citizen. Traidor ka, Marcos. Naku! Oo, wala na kaming galang sa'yo. Wala kang galang sa rights ng mga Pilipino. Wala kang galang kay Pastor. Wala rin kang karapatang galangin namin. Kung meron mang pinaka masamang tao na nandito ngayon sa Pilipinas, ikaw yon. Wala akong pakialam kahit ano pang gawin mo sa page na to. Sawang-sawa na kami. Ang dami ng mga nangyayari dito sa Pilipinas. Pero nananahimik ang mga Pilipino. Naghihintay kami ng tamang panahon. And I think this is the right time. Pagkatapos yung gipitin ng gustong SMNI, sasabihin nyo dumaan sa due process. Ngayon, gigipitan nyo yung pastor namin kung ano-ano mga false witnesses na mga yawang mga witnesses nandyan sa inyo sa Senado, lalo na itong hontivirus na to na pinakikinggan ang walang kwentang mga witnesses na dala-dala niya. Pareho niyang walang kredibilidad. Gusto niyo mo idaan sa due process? Hindi nyo nga dinaan sa due process kami? Ang SMNI, ang Kingdom of Jesus Christ, si pastor, niya gusto nyo idaan sa due process? Ang lahat ng mga accusations sa inyo ngayon? Ang kapal. Sa lahat ng presidente, ikaw ang pinakademonyo. Grabe. Sorry wala na talaga kaming respeto sa'yo. Napaka-inosente ni Pastor. Kasalanan niya ba nagkaroon siya ng best friend na isang napakagaling na presidente? Bakit? Naiinggit ka kasi hindi mo kayang gawin kung anong ginawa ni Duterte. Hindi nyo kayang pantayan. Natatakot kayo kay Sarah? Bakit? Kasi kayang gawin ni Sarah kung anong nagawa ng tatay niya. Baka pwedeng sobra pa. Kaya ngayon, anong mga pinagagawa nyo? People's Initiative. Dahil ano? Dahil gahaman kayo sa kapangyarihan, gusto nyo magstay dyan sa power. Pues, hindi mangyayari yan. Lalo na sa ginagawa nyo ngayon kay Pastor. Tapos gagawa nyo pa ngayon, nakipag-connivance pa mo kayo dito sa mga Amerikano? Para ano? Kasi hindi nila magawang malitis doon sa Amerika dahil wala silang makitang matibay na ebidensya. Kaya ngayon, nakipag-connivance kayo sa inyo? Anong papakita nyo? Yang mga witnesses ninyo na isang witness nga dyan, nilitis na dito, gidinay Mangani dahil wala siyang klarong ebidensya, dahil isa siyang bayaran at dahil isa siyang fake. Tapos inanaon niyo si Pastor? Napaka-inosente ni Pastor. Wala siyang ibang gusto. Yan naiyak na siya mga kaibigan. Hindi ang kabutihan ng tao. Pero ginanyan niyo siya. Kaya kaming dito sa kingdom. Pastor, sabihin mo lang, saan, kailan,
magtatayo at handa naming ipaalay ang buhay namin para mawala lang yung administrasyon na yan. Mga kapwa ko Pilipino, tama na. Tama na ang kademonyohan ng administrasyon na to. Kung nagawa nila yan kay Pastor, na maimpluwensya, makapangyarihan, kaya nilang gawin yan sa mas ordinaryo pang tao. Magtulong-tulong tayo, mga kapwa Pilipino. Nananawagan ako sa inyong lahat. Magkaisa tayo. Kami dito sa Kingdom Nation, we will protect Pastor no matter what. But we as Filipinos, let us protect our rights. Let us protect our Constitution. Tapos, ang itong mga ex-full-time workers nito, tinitake advantage nila yung kanilang pangangailangan. Kaya itong mga to, dahil nasa labas na, siguro pinangakuan, no? Huwag kang matakot kasi kompleto kami, maraming mga lawyers dito, hindi ka namin iiwanan. Alam mo yung parang binigyan sila ng ng guarantee. Kaya ganun yan eh. Kaya malakas ang loob na magsisinungaling sila eh. Na alam naman talaga natin na hindi talaga nangyari yan ni kailanman. Isipin mo, kung titingnan mo si Pastor, ano bang pinapangaral ni Pastor? Ano bang turo ni Pastor? Kung ikaw matalino kang tao, makikita mo, makikilala mo si Pastor sa kanyang mga sinasabi. Di ba? Ano bang tinuro ni Pastor dito? Pagsunod sa kalooban ng Ama, sumunod sa kalooban niya, ang bunga ng Espiritu, yan ang ipamumuhay natin. Ayaw na ayaw ni Pastor dito ang mga bunga ng laman. Kaya pabalik-balik yan si Pastor. Kung kasama mo si Pastor, yun talaga ang kanyang turo. Kaya imposible talaga ang kanilang mga accusations ka Pastor na mangyayari ron. Bakit? Taliwas sa mga pagtuturo ni Pastor lahat eh. Hindi yan si Pastor talaga. As in, si Brother Carlo, kilala ni Brother Carlo, si Brother Marcel, si Brother Nile, tayo nakikisama tayo kay Pastor, di ba? Hindi rin na pwedeng sabihin na hindi rin tayo dumaan ng disiplina. Kung disiplina lang, mga kapatid, first honor din tayo dyan. Yes. Hindi, kaya wag yung sabihin na wala man yan siya kasi wala man. Tanungin mo yung mga kasama ninyo, batch ko yan doon sa pero dahil alam ko mabuti yan, ikakabuti ng buhay ko, kaya hanggang ngayon nandito ako kasi totoo at tama si Pastor talaga. Yun ang masasabi ko dyan, Brother Carlo. Kaya itong mga kasinungalingan nila, kapit patalim na ito ngayon. May pera, tapos pinangakuan siguro sila, kaya malakas ang loob nila na magsinungaling. Pero ito lang masasabi ko, ang katotohanan ay mananatili. Kung hindi man ngayon, malapit na, makikita nila ang katotohanan talaga. Kung sabihin nila, may mga sinabi nila na mga workers mga ex-workers, mga biktima na yan. Ang dami natin punta tayo ng Senado, tawagin niyo po kami ma'am. Ayan na. Ikaw, Senator Risa Ontiveros, papuntahin mo din kami. Unfair ka na masyado. Ang nakikita mo, yung isang side lang nakikita mo eh. Diba? Kasi bakit? Demolition job yan ginagawa ninyo. Sa aming mahal na pastor, o sa mga kaibigan ni Pastor, ang aming presidente, si Vice President, ginagawa niyo yan lahat para sirain. May mga vested interest kayo lahat. Pero kung fair kayo, kasi senador kayo, tawagin ninyo kami. Nandyan kami. Pupunta kami dyan. Yes. Harap kami doon. Both sides, pakinggan natin. Dami niyan. Doon. Ewan ko lang ang dami niyan, di ba? Pag pinatawag po sila sa Senado, guys, ewan ko lang anong mangyari kay Risa dyan. Dami niyan, di ba? Tayo mag-usap. Wag yung lahat ng pinupunta nyo sa Senate hearing ninyo, puro lang mga victims ko noon na lahat ay scripted naman. Wag kami, Senadora, kasi hindi kami pinanganak. Ngayon lang.
Hindi kami pinanganak ngayon. Yes, Lieutenant. Yun ang masasabi ko, Brother Carlo. Yes, Brother Marcel, your turn. Tayo naman, turn naman natin, no? So kung makikita mo, yung mga alias-alias na to, yung mga witness ko, no? So, tama yun, no? Pera-pera lang kasi itong alias rin, eh. Nag-vlog pa ito noong una, tapos nga biglang bumaliktad. At ganun din, no, itong alias Jackson na ito. So, tama yung sinabi ni Father Dodo, cheats, words are very cheap. No? Wala namang ebidensya, puro salita. Kaya alam natin kung ano ang bottom line nito, pera-pera. Pero ang tandaan natin, at the end of the day, yung guilt feeling. Kasi kilala natin kung sino si Pastor. Hindi na tayo magmamangan pa. Kaya marami diyang mga ex-worker hanggang ngayon, no, namuhay sila ng marangal. Nangangailangan din sila ng pera. Pero hindi umabot sa punto na yurakan o siraan mo ang taong nagmahal at umibig sa iyo at ginawa kang tao. So ako, isa din ako sa living witness, no, dahil hindi lang ako. Tatlo kaming magkakapatid dito sa Kingdom, full-time medical worker, kasama ang aking ina. Inaruga kami ng ating mahal na pastor. No, liban pa sa kaligtasan na binigay niya sa aking pamilya, kundi siya ang tumayong ama din, no, sa amin, no, na siyang nagtaguyod at nagbumubuo sa pamilya dito. Kaya sabi ng ating mahal na pastor, kung ayaw mo dito, di ka naman pipilitin. Sana noon ka pa lumabas at nagsalita, bakit ngayon lang? Dahil merong political interest na rin. Nakikita natin, itong senadora ito, nagpapasikat to kasi tatakbo. Nako. So dahil sa mga ginagawa ninyo, ngayon, hindi yan ubra sa amin. Dahil kung maraming mga witnesses dyan na ang motivation ay pera, kami naman yung totoong pag-ibig na ating mahal na pastor, no, at ang totoong pag-ibig sa Diyos at Pilipinas ating mahal. Kaya hindi lang kami ng mga full-time medical workers dito na nagmamahal sa bayan natin. Ngayon nakikita natin kung paano sinisira ang ating bansa. Pero hindi kami papayag. Kaya ngayon, time na namin na wala tayo. Brother Carlo. Yes. Next si Brother Richard. Nawala tayo sa ere. Nandiyan. Okay man tayo. Good pa rin tayo. Nakikita ko lahat. Okay man. Nakikita ko lahat. Brother Richard. Okay. So, klaro naman yun, no? Sa asa tapadulong, klaro naman kaayo nga kwarta naman yung ilungdan. O bitaw, sama sa gisulti ni Nair kaganina, wala na yung department mo dawat anang alias Jackson, kanang Edward Masayon. Kaya puro naman ko na pasaway. Diri, kung puro ka pasaway, of course, kung pasaway ka, saway yun, gid ka. Oh, nya. Kung na karon makasulti ka nga pangwarta lang gyud kay diri man gud sa sulod. Sanay naman gud ta, di naman ta magproblema kung silutuon kay pagmata nato nanay luto. Igo na lang ka mo pila, igo na lang ka mo kuha. Oh, supply na kay supply, magbayad pa ba ka kuryente diri? Magbayad pa ba ka sa imong balay diri? Libre man tanan, sinina hatagan ka. Nya nasaan mo man ay kinabuhi nato diri sa sulod. Hayahay naman kaayo. Muna kung mugawas ka, kay choice nimo na. Dili gyud choice na may uban gyud nga. Mihawa gyud sila. So, ang nasanayan nimo diri sa sulod nga hayahay kaayo, pag abot nimo dito sa gawas, dili naman ka pwede, dili mo trabaho. Maningkamot naman gyud ka, tanan nimo lihok, maski bitsin, maski tanan lagi nga imong isulod sa imuhang tiyan, paliton man imo na kinahanglan magkakwarta. Nya kung kanang imong kinaiya nga diri sa sulod i-apply gyapon nimo nas kinaiya sa gawas, kinsa may mudawat sa imuha? Tama. O di way makaon, o di kapit patalin. Bang mga drop kayo, mga piyesa ng batas na iniisip nun yung susuga ng revised penal code? O pagka wala namang malinaw na gano'n at gusto mo lang ipatawag sapagkat gusto mo siyang lumantad at pagkatapos para siya ituro ng mga testigo na kinalap mo, para sa akin sa sarili kong panukat parang hindi ata nakasalig sa mga pamantayan Lalong-lalo na may nakita ko nakatakip ang mga mukha. Yung identity ng mga tao na parang magbibigay
nagbibigay ng kanilang mga statement para usigin si Pastor Kibuloy. Bakit hindi mo ipakita yung identity ng mga tao? Doon lang makikita mo parang wala sa walang basihan eh. Bakit ka mo? Ikaw ba manguusig ka nang hindi mo ipakikita kung sino ka? Yung bang gagawin sa Senado ay katapat nung gawain ng National Prosecution Service? Katapat ba nung gawain ng Piskalya? Hindi. So ano mangyayari? Meron ba due process? Wala. Makakasagot ba yung taong inaakusa? Hindi. Mabubuyang-yang ka lang pero one-sided ang labanan. Yes, mabubuyan-yang ka lang, no? Kawawa naman, no? Ito po ang buong video, guys. Ayun. Ang isa pa kong mainit na usapin ngayon, Kong, ay itong mga investigasyon sa Senado, tapos meron ding investigasyon sa House. Parang apoy yan eh. Oo nga eh. Patigit pa yan sa apoy na kumakalat. Mainit na mainit. Mas matindi yan kasi pinapaypayan yan eh. Ay, oho. Itatanong ko sa inyo siguro para maliwanagan ng ating mga kababayan kasi may mga pagkakataon na hindi lang naman isang beses nangyari ito, Kong eh. Marami rin nagtatanong ka mo. Yun nga ho, oho. Ano bang patakaran talaga? Paano ba pumapasok ang halimbawa, Senado o maging ang House para ipatawag ang isang individual at imbestigahan ito, iharap sa sesyon para tanungin? Hindi, ilagay natin sa perspektiba, Nelson, ang ating pagtalakay. Dalawa kasi yung bukod sa legislative function ng Congress. Yan ay mapa Senado, mapa Kamara. Meron pa silang dalawang bahagi ng tungkulin na pangkaraniwang ginagamit. Okay. Ang tawag dun sa isa ay oversight function. Yung oversight, ito yung kapangyarihan na ipatawag yung mga namumuno ng ahensya ng ating pamahalaan para siya sa atin kung tama o hindi tama yung pagkaka-implementa ng mga batas na ginawa ng Kongreso. Pagkaraniwan kasi may mga layunin ng mga batas eh. At pangkaraniwan na rin yung pagkatapos na magawa yung mga batas, mayroon pang tinatawag na implementing rules and regulations. Pero dahil nga sa problemang idinudulot ng hindi pagkaka-implement na mabuti, nasasayang ang mga pondo kung minsan. Hindi lang pondo at siguro pati yung panahon ay nasasayang din sapagkat kapag na-implement yung isang batas na maganda naman ang layunin nang ayon sa kanyang pagkakasulat, ay maganda sana yung kalalabasan. Yung outcome ay expected ng tao maganda at makabubuti sa nakararaming kababayan natin. Pero kapag yun, sablay ang pagkaka-implement, karaniwan na tinatawag ngayon ng Kongreso, mapa Senado halimbawa o mapa House of Representatives, tatanungin ang mga ahensya ng gobyerno, bakit po ganito yung pagpapatupad? Tingnan po ninyo yung nangyari. Ito po yung ating mga resource person, nagko-complain po sila sapagkat hindi po nangyari yung isinasaad po ng batas. Yung layunin po ay nawala na sa isay. Yun ang oversight function. Ayun. Pero kung ito po ay tungkol sa... Meron pang isa. Meron pa. Yung pangalawa, kasi yung pangunahin, ito yung legislative function. Ito yung paggawa ng batas. Paggawa ng batas. So bukod dun sa kauna-unahang tungkulin na yon, meron pang dalawang natitira na inherent function ng Kongreso. Yung nauna nga, ito yung oversight na pinapaliwanag ko. Yung pangalawa, ito yung investigation in aid of legislation. Ayun. Halimbawa, ako, meron akong gustong ipanukalang batas. Pero medyo merong malabong parte doon sa isang aspeto ng aking iniisip. Pwede kang magpatawag ngayon ng isang investigation, mangalap ka ng tao na makatutulong sa'yo para sa ganun ay makapagbigay sila ng karagdagang input sa'yo, lumiwanag yung gusto mong makita. Ayun. Sa paraan na mayahanay mo ngayon, mailalatag mo ngayon yung iniisip mong panukalang batas
na medyo meron ka ng kumpiyansa sapagkat nakita mo na ayun pala ang magandang dapat na paglatagan ng aking iniisip na panukalang batas. So isa yun sa magandang magandang paraan. Kaya nga ang tawag palagi in aid of legislation. Sa mga tweed, ang pinakalayunin kung bakit tatawag ka ng investigasyon, ang pangunahin na iniisip mo, makagawa ka ng batas. Ngayon, kapag ikaw ay nag-imbestiga, wala ka namang iniisip na batas. Gusto mo lamang usigin yung tao. Sa aking palagay, hindi masyadong nakabatay sa mga tuntunin at pamantayan sa pamagitan ng aming mga rules. Halimbawa, meron ka bang iniisip ngayon? Meron ka bang pinaghahalimbawa? Hindi kasi merong, sa Senado ho kasi, ang ongoing ngayon na mga pagdinig, itong sa kaso ni Apollo Kibuloy, Kong. Dahil ito ay ipinatatawag ng Senado pero hindi po pumupunta Pero ang latest ay tinanggap na raw po yung subpoena. Pero may babala po si Senador Risa Ontiveros na kung hindi ito pupunta ay ipapaaresto. Ang tanong ko po ay ano ho ba yung pagdinig na ito sa Senado? Kasi private person po itong si Kibuloy, kung hindi ako nagkakamali. Hindi naman siya sa gobyerno. So siya ho ba ay iniimbestigahan in aid of legislation o yung unan yung sinabi, oversight? Hindi siguro oversight kasi wala namang tanggapan ng gobyerno. In aid of legislation siguro. Pero siguro, sana nandito siya para matanong natin. Di ba? Ayoko namang mag-second guess. Yung senador po? Oo, siya pala yung nagpatawag. Siya pala nagpatawag. Kasi ang alam ko dyan, kapag ikaw ay nagpatawag ng investigasyon in aid of legislation, sabi ko nga sa iyo kanina na pinapaliwanag natin, dapat sa likod ng kaisipan mo, meron ka ng pinaplano na batas na gusto mong isulong. At yun dapat ang nauna. Yun dapat ang mauuna. Yun dapat ang nag-motivate sa iyo kung bakit, halimbawa, ano ba yung inuusig kay Pastor Kibuloy? Pastor yan ata. Ba't siya inuusig? Ang nagpatindi po dito, bukod dun sa mga nauna na niyang mga kinakaharap na kaso, lalo yung sa Amerika, ay ito meron kasing nagsalita na si dating Pangulong Duterte daw po at si Vice President Sara Duterte ay tumanggap ng isang bag ng mga baril mula kay Kibuloy, Kong. Hindi lamang yan, meron pang mga nauna. Meron pa mga sumbong na merong nakatakipong mukha na. Yung mga sexual abuse at iba pa. So ano ba yung sana nandito si Senator Risa Ontiveros para mula sa kanya malaman natin ano ba yung layunin ng iyong pag-iimbestiga, kasi alam ko in aid of legislation yan. Ano ba ang mga pinapanukala mo? Magpapanukala ka pa ng pag-aamyenda ng revised penal code, halimbawa. Kasi kung pinag-uusapan ay rape, halimbawa. O kaya acts of lasciviousness. Meron na bang mga draft kayo, mga piyesa ng batas na iniisip nun yung susuga ng revised penal code? O pagka wala namang malinaw na gano'n at gusto mo lang ipatawag sapagkat gusto mo siyang lumantad at pagkatapos para siya ituro ng mga testigo na kinalap mo, para sa akin sa sarili kong panukat parang hindi ata nakasalig sa mga pamantayan lalong-lalo na may nakita ko nakatakip ang mga mukha, yung identity ng mga tao na parang magbibigay ng kanilang mga statement para usigin si Pastor Kibuloy. Bakit hindi mo ipakita yung identity ng mga tao? Doon lang makikita mo parang hindi walang basihan Bakit ka mo?
ikaw ba manguusig ka nang hindi mo ipakikita kung sino ka? Oo. Maski naman sa pangkaraniwang pag-uusig na ginaganap sa mga piskalya natin. Kapag ikaw ay naghain ng asuntong kriminal sa kanino man na nakagawa sa iyo ng pagkakasala, ipakikita mo yung katauhan mo. Hindi ka tatanggapin ng piskal na magpapail ka ng asunto ng nakamaskara ka. Gagawa ka ng unang-una gagawa ka ng complaint affidavit. Doon ay pakikilala mo ang sarili mo. Pipirmahan mo pa nga yun sapagkat pag hindi mo pinirmahan yun, baliwala yun. Paano ngayon kung bakit mo ganun ba yung pamamaraan sa Senado kung halimbawa may uusigin ka kailangan nakatakip ang mga mukha ng mga testigo mo? Paano mo masasabi ngayon na yung mga tao ngayon magsasabi ng totoo sa'yo? Pangalan nga lang nila, yung mga identity nila, ayaw nilang sabihin. Paano susumpa yun? Sa katapatan ng mga sasabihin niya laban sa isang tao. Ito yung titingnan natin. Kung sa ordinaryo ng criminal case, hindi nga papasa yung wala kang nakatakip ang mukha mo. Bakit naman dun sa Senado po pwede yun? Pero kung ano naman ang pagkakaiba na kasi sa House naman ay meron ding subpina kay Buloy, ipinapatawag din siya. Ano ba pagkakaiba nung sa House? Ang alam ko naman yun, yung issue, yung kaniyang istasyon ng television yata yun yung SMNI. Legislative franchise naman. Iba naman yun. Ngayon, kung halimbawa ang pinag-uusapan yata nila doon ay para tingnan nila yung di umano'y mga violation ng kanyang prangkisa. May karapatan naman ang Kamara na gawin yon kung talagang may batayan, hindi ba? Kaya lang kung halimbawa nagpasumpi na sila, ayaw dumating halimbawa ng pastor, kung ako yun, bakit ko papipilitin? Halimbawa kung ang issue ay i-revoke yung franchise. Yung franchise. Di ba mas maganda? Kung ayaw mo, bahala ka. Di ba look out na niya yun? Kasi idedepensa mo yung prangkisa. Kasi kung ang prangkisa mo halimbawa ay dapat depensahan mo. At kung ang karapat dapat at ang tanging tao lamang na pwedeng dumepensa sa kanyang prangkisa ay si Pastor Kibuloy, ay pinapalagay ko mapipilitan siyang lumantad at harapin yung komite ng Kamara, di ba? Kung yun ang hinihingi ng pagkakataon at yun ang kailangan gawin. Ngayon, kung ayaw niyang pumunta, o di ngayon magkakaroon sila ngayon ng pagkakataon na ayaw mong pumunta siguro lalo namin mapagtitibay ngayon na baka nga marami kang paglabag kasi ayaw mong magpakita. Di ba? Sa franchise. So hindi ko makita ngayon kung ba't kinakailangan supina mo pa yung tao kung pinag-uusapan ay prangkisa lang, di ba? Kasi pagkakaalam ko, dahil meron atang kaso si Pastor, Kibuloy sa Amerika. At tinahanap din natin ng FBI. So, sa mga tweet, yung tao ayaw niya magpakita. Kasi kapag nagpakita ka, baka yun ay yung huling pagpapakita mo. Baka ikaw ay sa akin lang naman, ay baka ako yun ang nagiging dahilan kung bakit bantulot siya na lumitaw. Sa bagay. Hindi ba? So, balik tayo doon sa Senado. Unang-una, kapag nakatakip ang mukha mo at ikaw ay nagsasaysay ng mga di umanong o nagbibigay ka ng aligasyon, ang una mong iisipin dito, paano ako nakakasiguro na ang sinasabi mo ay totoo sapagkat hindi ka sumumpa? Nakikita mo ba na lahat ng mga resource persons namin, Nelson, bago sila magsalita, bago sila magpahayag, ay sumusumpa sila na sila ay magsasaysay at magsasabi ng pawang katotohanan. Ngayon ito hindi mo pinasumpa. Paano ka nakakasiguro magsasabi ito ng totoo? Hindi ko sinasabi sa'yo na kung mo sumumpa magsasabi ng totoo. Ang sinasabi ko lang yung pamantayan, yung requirement. Yes. Ang requirement kasi, kinakailangan sumumpa ka muna. Para sa ganun yung sasabihin mo, maitala na nagsasabi ka ng totoo.
So sa mga dito, hindi mo mapapatibayan na sinasabi mo ito totoo sapagkat hindi ka sumumpa. Halimbawa ko, for the sake of argument, nandun, pero nakatakip pa rin. Pero pinasumpa nila, ano naman ang implication yung nakatakip yung muka? Sino yung sumumpa? Wala pa rin pagkatao yung sumumpa eh. Sapagkat hindi mo kinuha yung, kasi itatala, bago ka umupo dyan, nakatala yung mga pangalan ninyo. Anong ahensya ang iyong nire-represent? Alam ng committee secretary. Pagkatapos, bago kayo magsisitindig para magpahayag, sabay-sabay kayong titindig, sasabihin niya, repeat after me. Sasabihin mo yung pangalan. Sasabihin mo yung pangalan mo eh. O paano ngayon dito? Paano mo pasusumpain? Nakatakip nga ang muka. Paano ngayon? Walang identity, parang gano'n. Walang identity. Paano ngayon mapananaligan yung ginagawa ng Senado? Walang kampihan dito, Nelson. Sinasabi lang natin ito sapagkat marami nagtatanong sa atin. Sabot ng ating makakaya, gusto nating ipaliwanag kung ano yung opinion natin tungkol sa mga nangyayari. Sa proseso. Sa proseso. Sino kasi sa proseso lang tayo. Kahit na sino yung... Kahit sino pa siya. Di ba? Kahit sino pa siya. Kasi may mga jurisprudence kasi. Sabi nila, sa isang kaso na niresolba ng Korte Suprema, sabi niya, even the most despicable criminal is entitled to due process. Paano ngayon halimbawa, kunwari si Pastor Kibuloy, gusto niyang gumawa ng paraan para sagutin yung mga aligasyon o paratang laban sa kanya. May witness din siya. Hindi, paano niya sasagutin? Hindi, kung maglabas siyang witness pero nakatakip din, Kong. Hindi nga pwede. Yung isang mali, hindi may tutuwid ng isang pagkakamali. Okay. Akala ko tatanggapin nila. Ibig sabihin, inupasala ka na daw sa komite. Nabuyang-yang na ang pagkatao mo doon sa komite. Nakatakip ang muka. Paano ka sasagot? Oo nga, hindi mo kilala yung... Nakalagay naman sa ating mga batas. Yung ating mga rules of court. Ito yung ang sabi niya, yung akusado o yung respondent has the right to confront his accusers. Sino i-confront mo yan? Nakatakip nga ang mukha. Meron bang ano rito? May nalalabag. May nalalabag dito in due process. Bakit hindi na lang halimbawa, kung halimbawa naniniwala sila na yung tao nakagawa talaga ng sa kanilang paniwala nakagawa ng paglabag halimbawa at sang-ayon sa kanilang pagkakalap ng ebidensya ay magagamit nila para isampa ito sa korte. Alam naman nila kung ano yung tuntunin Ipapile sa piskal. Pupunta ka sa piskal Ito yung sinasaad ng ating mga batas kung paano ang paraan na pag-aasunto sa isang taong alam mong nagkasala sa'yo. At doon ay harap-harapan yun. Inakusahan mo, yung akusado, sasagot siya sa akusasyon mo at doon titimbangin ng piskalya kung yung akusasyon ay kinakailangan isampa niya sa korte. Dito, paano? Yung bang gagawin sa Senado ay katapat ng gawain ng National Prosecution Service? Katapat ba ng gawain ng piskalya? Hindi. So ano mangyayari? Meron ba due process? Wala. Makakasagot ba yung taong inaakusa? Hindi. Mabubuyang-yang ka lang pero one-sided ang labanan. Wala tayong kinakampihan dito. Ang kinakampihan natin dito kung ano yung proseso. Yung proseso. Kahit na sino pa yung ganun pa rin ang dapat na proseso. Bagay. Kasi baka pagkasan nyo na ginawa. Halimbawa, isa sa mga senador ay naakusahan, ganun pa rin ang dapat.